Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto, nagliyab kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dula. Love and Memories. Napakasaya ko sa oras nang makita ko ang babaeng nagpatibok ng puso ko at niyaya akong maglibot sa lugar na yun at di na ako nakatanggi pa. Nakalimutan ko ang inay na nag-aalala sa akin, kaya nagpatulong kay Don at ang kabarkada natin, pati si Sasha, ay sumagot at di nagtagal ay sumigaw. Huwag na po kayong mag-alala, Aling Maria. Marami na yung barkada namin na naghanap kay Peter. Baka nandiyan lang siya. Sana nga, Dong. Dahil hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung anong nangyari sa aking anak. Kuya Dong! Tulong! Tulong! May nangyari kay Sasha! Diyos ko, anong nangyari kay Peter? Bakit wala siyang malay? Bakit, Dong? Ano bang nangyari? Si Peter, ang anak ko! Patay naman siya! Peter, anak Peter, ko! anong nangyari? Peter! Aling Maria, buhay pa mo si Peter. Kailangan kong dalhin sa ospital kaagad para magmula sa doktor at malaman kung anong kanyang kalagayan. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalik. Nasaktan si Christy sa nangyari sa kanyang nobyo. Kaya malungkot. Laging umiiyak. Pero hindi pwede na lagi na lang ganyan. At inaalala niya yung taong patay na. Kailangan na unti-unti makalimutan niya ang lalaking yon. Kailangan na maglibang siya. At tatawagan ko ang kanyang kaibigan para tulungan ang anak ko na mag-iba o maglibang-libang at hindi siya mag-isip ng masama. Titingnan ko muna siya sa kanyang kwarto. Aling Maria, ano po bang sinabi ng doktor? Kumusta na ang kalagayan ni Peter? Wala pa yung doktor na kausap ko. Kaya mamaya pa natin malalaman ang resulta ng ginawang eksamen sa katawan ni Peter. Ganun po ba, Aling Maria? Hindi bale, ang importante, ligtas sa kapahamakan si Peter. Sana nga, walang masamang nangyari. Dahil doon sa may sementeryo siya nakatulog. Pero nag-aalala na ako. Dahil yung nurse na tinanong ko, ay hindi niya masagot ang tanong ko, kundi umiiling lang siya. Ha? Ano kayang talagang nangyari kay Peter? Bakit hindi pa siya nagigising hanggang ngayon? Hindi ko rin alam siya. Kaya may pupuntahan ako. At ikaw muna ang bahala kay Peter. Babantayan mo muna siya dito sa ospital. At puntahan ko yung albularyo na sinasabi nila. Sumukin ko na ikonsultang nangyari kay Peter. Bakit hanggang ngayon, hindi pa siya nagkakabalay? Sige po, Aling Maria.
Baka sakali na masabi ng albularyo kung ano ang nangyari sa anak ninyo at gumaling ka agad. Sige na po, ako na ang bahalang magbantay kay Peter. Salamat, Shasha. Sige, alis na ako para makausap ko ang albularyo. Ano kaya ang karamdaman ni Christy? Bakit nawalan siya ng malay? Hindi malay. Malalaman ko rin mamaya kung sasabihin ng doktor ang resulta ng papacheck up niya. Sana naman walang marumahang kalagayan ng aking anak. Ayoko siyang mawala sa piling ko. Dahil siya lang ang aking anak. At mahal na mahal ko siya. Sana gumaling siya kaagad para hindi siya magtagal dito sa ospital. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Sasya, umuwi ka muna doon sa bahay, para makapapahinga ka. Nabuhat nga kagabi sa pagbabantay kay Peter. Oo, kuya. Kaya lang, hihintayin ko muna si Aling Maria na dumating para makapagpaalam ako sa kanya. Ha? Saan ba siya punta? Bumibili ba ng gamot? Ano bang sakit ni Peter? Hindi pa namin alam eh. Mamaya pa malalaman ang resulta ng laboratory na ginawa sa kanya. Ganun ba? Baka matagalan pa bumalik si Aling Maria. Umuwi ka muna. Ako na munang magsasabi o bahalang magbantay dito. Umuwi ka muna doon sa atin. Sige kuya, ikaw muna ang bahala dito. Pero sabihin mo kay Aling Maria na ikaw ang nagpauwi sa akin sa bahay Oo, huwag ka na mag-alala. Alam naman ni Aling Maria na sinamahan mo na magbantay kay Peter At pauwiin ko rin siya para magpahinga din. Sige na, umuwi ka na. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Salamat at nagpakita kang muli sa panaginip ko, Christy. Sabi ka ko lagi na makapiling ka. Ako rin, Peter. Dahil nalulungkot ako sa nangyari sa unang kong pag-ibig. Hindi ko nadama ang kanyang pagmamahal dahil kaiksi ng buhay niya. Ano? Alam mo ba sa unang pagkikita natin, ay nadama ko agad na ako'y umiibig sa'yo. Oo, Peter. Alam ko yan. Kaya nagpapasalamat ako sa iniaalay mong pagmamahal. Sana maniwala ka, Christy. Ikaw ang una at huling babae na mamahalin ko. Mahal na mahal kita, Christy. Kahit ako, Peter, mahal na mahal kita. Gusto kong yakapin mo ako ng mahigpit. Gusto kong madama ang init ng iyong pagmamahal. Christy, mahal ko. Oh, Peter. Christy. Peter. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Aling Maria, kumusta na si Peter? Nagising na ba siya? Hindi pa siya. Kaya nag-aalala na ako kay Peter. Pero ang sabi ng doktor, wala naman silang nakita na sakit niya. Pero paano nangyari na wala pa siyang malay hanggang ngayon? Yun ang hindi nila maintindihan.
Pero huwag daw akong mag-alala dahil magigising din si Peter. Sana sa lalong madaling panahon na Aling Maria, magising na siya para malaman natin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Oo, siya, tama ka. Gusto ko rin na magkamalay na si Peter. Kung wala siyang sakit, ay maiuwi ko na sa bahay para doon na magpalakas. Opo, Aling Maria, dahil ilang araw na rin na hindi siya kumain eh. Buti na lang kanyo at nandito siya sa ospital. Alam ng doktor ang gagawin. Kahit hindi siya kumain, hindi manghihina. Ay, salamat siya, ha. Dahil hindi ka nagsasawa na magbantay kay Peter dito sa ospital. Mahirap kung wala akong kasama. Baka kung may pabibili na gamot, ay hindi ko na kayang bumili. Opo, Aling Maria, alam niyo po, mahalaga sa akin si Peter. Kaya gagawin ko ang lahat ng tulong para gumaling siya. Handa ko po siyang alagaan, Aling Maria. Siya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ano ka ba naman, Shasha? Hindi ka pa ba uuwi sa bahay? Ako nang naglalaba at nagluluto ng pagkain ko. Kuya, intindihin mo naman ako. Pag nagising at nauwi na sa bahay nila si Peter, saka ako uwi dun sa bahay natin. Pwede ba? Alam ko lang gusto mong palamasin eh. Nagpapalakas ka kay Aling Maria para ikaw ang isukuminda ng ligawan ni Peter. Kuya, talaga oo kung ano-ano ang iniisip. Hindi ko naman gagawin yung manunuyo ako kay Aling Maria dahil hindi naman niya pwedeng diktahan ang desisyon ni Peter kung sino ang liligawan. Buti alam mo. Kaya huwag ka nang mag-asaya ng panahon dito at magpagod. Para pagsilbihan ng lalaking hindi ka naman gusto. Kuya, masaya ako sa ginagawa ko para sa kanya. Kung wala akong asahan, hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Basta makatulong ako kay Peter. Gumagana ang aking pakiramdam. Ikaw parang gusto mong magpasikat kay Peter eh. Siyempre, sasabihin ni Aling Maria na ikaw ang nagtiyaga na nagbantay dito sa ospital para sa kanya. Tama na, kuya. Hayaan mo naman ako. Kahit sa ganitong paraan, maipadama ko kay Peter na hindi ko siya pababayaan sa kanyang kalagayan. Sige na nga. Ikaw nang bahala kung yan ang gusto mo. Pero huwag kang umasa na mamahalin ka niya para hindi ka masaktan. Ano, Shasha? Pinapauwi ka na ba ng Kuya Dongbo? Baka nakakaistubo na kami ni Peter. Hindi po, Aling Maria. Sa katunayan po, kinumusta lang si Peter kung nagising na. At sinabi ko na hindi pa. Kaya mamaya, siya ang papalit sa akin para magbantay din kasama yung isang kabarkada nila. Akala ko ay nagagalit na sa pagbabantay mo kay Peter. At nakakahiya sa kuya mo dahil hindi mo na siya napagsisilbihan. Alam nyo, Aling Maria, mabait si kuya. At alam ko na ang ginagawa ko ay para rin sa kaibigan niya. At di mangyayari kay Peter ang ganito kung hindi niya iniwanan doon sa pinuntahan nila, hindi ba? Ay, hindi ko naman sinisisi ang kuya mo. Dahil sa takot doon sa nakita niya raw na multo, kaya napatak mo siya. Akala niya ay magigising si Peter at
makakauwi rin. Pero hindi niya nagawa. Opo, Aling Maria, sabi ni Kuya, sobra po ang kalasingan. Kaya na magising, hindi niya makita ang daan. Kaya nakita doon sa ibang lugar na malayo sa daanan ng tao. Pero hindi natin alam kung ano ang nangyari. Bakit nawalan siya ng balay at di pa nagising hanggang gayon? Aling Maria, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Magkakamalay din si Peter. Ang importante po, ligtas siya. Kaya hintayin na lang natin siyang magising. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Hindi ko alam na may sakit pala sa puso si Christy. Hindi niya sinabi sa akin at lumala lang. Palagi niyang iniisip ang nangyari sa nobyo niya nang maaksidente. O anak, pasensya ka na kung hindi kita nadamayan sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Wala akong nagawa at hindi ka na nakaligtas sa pangalawang atake mo dahil sa sakit sa puso. At malapit na naman ang araw ng mga patay. Kailangan nalinisan ko pala. At sana tahimik at masaya na ang kinaroroonan mo ngayon. Siya. Umuwi ka na. Kamusta na ba si Peter? Nagkamali na ba? Hindi pa nga Kuya. Kaya babalik pa ako doon sa ospital pagkatapos kong maligo. Teka, baka hindi ka pa kumain. Pumunta ka doon sa kusina. May kanin at ulam doon. Ikaw nang babalik sa ospital. Ha? Bakit naman Kuya? Gusto ko pang bantayan si Peter hanggang bumalik ang kanyang malay. Ang ibig kong sabihin, magpangis ka muna. Dahil puyat ka na. Bago ka maligo. Naiintindihan mo? Ako muna ang bahala na magbantay kay Peter. Ha? Totoo? Ikaw muna ang papalit na magbabantay doon? Sige Kuya, para naman makauwi si Aling Maria. Alam mo, puyat din yun. Sige na, pumunta ka na ng kwarto mo at matulog ka. Para mamaya makabalik ka doon sa ospital. Salamat Kuya ha, dahil hindi mo ako pinagbabawalan na bantayan si Peter. At sana magising na siya. Peter, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Duda ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo? Oo, Peter. Kaya nag-aalala ako. Wala kang dapat ipag-alala. Tapat ako sa'yo. Anong gagawin ko para maniwala ka at patunayan na mahal kita, Christy? Mahal din kita, Peter. Hindi mo ba ako iiwanan? Hindi, Christy. Dahil ikaw ang una at huling iibigin ko habang buhay. Salamat sa iniaalay mong pagmamahal sa akin. Napakasaya ko pag magkapiling tayo. Ha? Peter? Hindi! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Tulong! Christy!
Ano kaya ang nangyari kay Christy? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.